Una sa lahat, babaeng sakay ng binok niyang motorsiklo, hinablutan ng cellphone, pumalag. Kaya't biglang malapit ang pinagbabaril. Bagsak sa kalsada ang biktima. Ang buong detalye ng krimeng yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Ngayong gabi ng Martes Santo, alamin live ang mga sitwasyon sa mga bus terminal, pati ang lagay ng trapiko sa NLEX. Ilang maka-Duterte diskumpiyado kay Senator Amy Marcos kahit inendorso na siya ni Vice President Sara Duterte. Hoy mangga, nabola mo kami na ibang klase ka, na iba ka sa iyong kapatid. Ang mangga hindi po pwedeng magbunga ng santol. Nagpapatrolyang barko ng China nang harasan naman ng Philippine Coast Guard. Pati mga underwater drone na nakuha sa bansa, mukhang China raw ang may pakana. Anti-ship missile system ng Amerika na kayang asintahin ang mga kalabang barko sa loob ng 200 kilometers nasa Pilipinas na para sa Balikatan 2025. Dalawang preso nakatakas ang kulungan sa tulong umano ng mismong gwardya. Nagtago sila pero natimbog din. At Backstreet Boys member na si Nick Carter nahaharap sa kasong multiple sexual assault. Ang biktima, sinadya rin daw hawaan ng sakit. Inendorso man ni Vice President Sara Duterte si Senadora Amy Marcos, mababa pa rin daw ang tiwala sa kanya ng ilang maka-Duterte ayon po kay Atty. Harry Roque. Katunayan, kinutya pa siya ni Roque. Ayon sa isang eksperto, nagdedelikado ang kandidatura ng senadora kaya namili na siya ng papanigan. Pero ang tanong, makakatulong ba yan o baka naman huli na? Narito ang aking report. Sino lang ba ang may ginawa? Itim ang kulay ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Hayagan, litaw na talaga ang pagkalas ni Senator Amy sa alyansa para sa bagong Pilipinas na binuo ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, all out na ang suporta ng bise sa isang Marcos. Taliwas sa mga sinabi ito noon ni VP Sara Duterte. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Never again not to deal with the Marcoses. Oh, never again. Ginawa. Sino? Sa endorsement video nila ngayon, tila pinatatamaan pa ang kasalukuyang administrasyon. Itim. Laban ng tama. Itama ang mali. Buwelta naman dyan ng palasyo, Pag sinabi man natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. ayon kay Senator Amy, mismong si VP Sara ang may gusto na itim ang tema ng political ad nila. Ikinagulat naman ng political analyst na si Professor Dennis Coronacion ang biglang pag-endorso ni VP Sara kay Amy. Mukhang kinailangan na raw mamili ni Senator Amy kung kaninong kampo ba talaga siya. Sa mga nakaraang buwan kasi, tila namamangka siya sa dalawang ilog at hindi ito pumapabor sa kanyang kandidatura. Delikado siya, so she really is I think she's really desperate to have as many votes as possible. And ang tingin niya, yung problema niya can be solved by choosing the side of the Dutertes. Ito na yung last, what you call it, yung pinakahuling siguro strategy niya para mapataas yung dami ng kanyang boto. Hindi naman kaya kabayaran ang endorsement ng bise sa pangunguna ng senadora sa pagdinig tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Reward ba ito o paano ba?
Ay, hindi ko naisip yun, hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na akong mangangampanya. Ay, nung pabalik niya sa Hague, inutusan niya ata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mangampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So palagay ko, marami namang nagpapasalamat. Ako, higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa poll, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. Aminado si Amy na minsan nagkakainisan din sila ni VP Sara pero nananatili raw ang pagkakaibigan nila. Tila nakukonsensya rin daw ang senadora na hinimok niya ang bise na maging running mate ni PBBM noong 2022. Parang dinamay ko siya sa gulo, nananahimik na siya. Nag-file na siya bilang mayor ng Davao. Kinaladkad ko pa at sinabi ko, sige na, mag-vice president ka. Hindi ko naman akalaing kailanman nahahantong sa ganito. Sa kabila niyan, hindi pa lubusang nakukuha ni Senator Amy ang loob ng mga maka-Duterte. Kabilang na riyan si Attorney Harry Roque na halatang bad trip pa rin sa mga Marcos. Hoy Mangga, boboto ka lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Do not make the mistake na nabola mo kami, na ibang klase ka, na iba ka sa iyong kapatid. Nag-iisa lang kayo. Ang mangga hindi po pwedeng magbunga ng santol. Yung mga ayaw sa Marcos na boboto kay Mangga Amy, hindi po yan dahil naniniwala tayo kay Mangga Amy, yan po dahil naniniwala tayo kay Inday Sara Duterte. Ang palasyo naman ayaw na raw patulan ang mga pangampanya na puro na lang siraan. Hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. Hindi bastos or sexist pero racist naman daw ang komento ng isang tumatakbo sa pagka-mayor sa Pasay City sa kanyang kampanya. Pinagpapaliwanag niya ng COMELEC. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Tanggalin na natin ang Pumbay! Para wala nang amoy sibuyas na nag-iiwan sa Pasay City. Ito ang viral na pahayag ni incumbent Pasay City Councilor at Mayoral candidate Editha Wawi Mangera sa isang campaign event. Ang pahayag na posibleng pinatutungkulan daw ang mga foreign students na nag-aaral sa Pasay City General Hospital hindi nagustuhan ng COMELEC. Lalo na patungkol sa issue ng racism. Hindi po magandang biro. Inisyuhan ng COMELEC na show cause order si Mangera dahil sa posibleng paglabag sa Anti-Discrimination and Fair Campaign Guidelines. May 3 araw siya para magpaliwanag. Inaasahang diringgin naman ng COMELEC ang inihaing reklamo ng kontradaya laban sa vendors party list. Hindi umano kasi galing sa marginalized at underrepresented sectors ang unang 3 nominee nila. Kaya dapat makansela ang kanilang registration. Hindi talaga mga vendor. Yung isa, kontratista sa DPWH at yung iba pa ay mga malalaking negosyante. Wala pang pahayag ang nasabing party list. Pero ayon sa COMELEC, base na rin sa desisyon ng Korte Suprema. Hindi kailangang maging miyembro ng isang partikular na sektor ang isang tao para maging kinatawan ng anumang party list. Sapat lamang na meron kang proven advocacy para sa sektor na yon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Inaasahan ang lalong pagbigat ng trapiko sa NLEX ngayong Semana Santa. Kaya ang ibang motorista maagang nagpakabit at nagpa-load ng RFID para lusot agad sa toll gates. Live mula sa NLEX, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian, kumusta na ba ang sitwasyon ngayon dyan sa NLEX? Mayan, Bok, bukas pa nga yung huling araw ng pasok ng karamihan sa ating mga kapatid. Pero as of 10 p.m., nagsisimula ng dumami yung mga sasakyan dito sa North Luzon Expressway o NLEX. Sa pagdami ng mga sasakyan na yan ay yung paghaba rin ng pila ng mga ibang mga biyahero na ngayon pa lang nagpapakabit o nagpapaload ng kanilang mga RFID. Kaninang hapon pa lang, mahaba-haba na ang pila sa ilang toll gates papasok ng North Luzon Expressway. Pati ang loading at installation ng RFID
pila rin ang sasalubong sa mga motorista. Bagamat Pebrero pa inanunsyo ng Transportation Department ang suspensyon ng full cashless toll collection sa lahat ng expressway sa bansa, aminado pa rin kasi ang ilang driver na mas mabilis pa rin ang RFID lanes. Kaya naman, tsinatsaga na nilang magpa-load o magpakabit para siguradong dire-diretso ang biyahe. Gaya ni Adrian na taga Obando, Bulacan at babiyahe papuntang Lucena City sa Quezon para sa holiday break. Kailangan mas maaga kasi nga sa dami ng motorista na buwabiyahe, syempre, di ba? Mahirap naman na sasabay tayo sa dagsanong Semana Santa. Si Farah naman na pauwi ng Pampanga, ngayon lang din nagpa-install ng RFID. Easiest way na makalusot sa tollgate instead of pipila pa sa traffic ng cash. Ayon sa pamunuan ng NLEX, bukas Miyerkules Santo nila inaasahan ang peak volume ng mga sasakyang papuntang norte. Nauna na ring inanunsyo ng Malacanang na half day lang ang government offices bukas. Kaya sa tansya ng NLEX ay bandang tanghali bukas, pinakamagdaragsaan ang mga biyahero. Posibleng pumalo sa 385,000 ang dami ng mga sasakyan o higit pa. Bilang paghahanda ay magpapatupad sila ng counterflow bukas. Bubuksan para sa zipper lane ang Balintawak hanggang Marilao at San Fernando northbound lane hanggang Dau simula bukas hanggang Huwebes. Inaasahan ding magkakaroon ng pagdami ng sasakyan sa iba pang expressway. Sa SC-TEX o Subic-Clark-Tarlac Expressway, tinatayang papalo sa halos 90,000 ang magiging daily average. Habang sa NLEX connector naman na nagdudugtong mula Manila hanggang NLEX ay aabot sa mahigit 20,000 ang dadaan. Naka-standby ang kanilang libreng towing sa mga Class 1 vehicle gaya ng mga kotse. Bokmean, kung mapapansin nyo nga dito sa aking likuran, bahagya lamang yung build-up ng mga sasakyan na pumapasok dito sa Balintawak Toll Plaza. Yung sa kanang banda, may mga nakapila sa cash lane. Samantalang yung iba naman, dire-diretso ang pasok kapag dumadaan sa may RFID lanes. At bukod dyan, maayos naman din yung sitwasyon sa ibang mga bahagi naman ng NLEX. Kabilang na dyan, yung sa may Valenzuela, Mapulang Lupa, San Fernando, at sa may Balintawak Toll Plaza. Pati sa may Kawayan, maayos din ang sitwasyon, pero nagkakaroon lamang ng mabigat na build-up o pagsisimula sa may Bocaue Toll Plaza. At inaasahan na bukas ng tanghali, marami na rin po ang mga darating na mga biyahero. Yan muna ang latest mula dito sa NLEX. Bokmean. Alright, maraming salamat sa iyo, Ian Suyu. Mas maraming bumiyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong Martes Santo kumpara po kahapon. Bukas inaasang mas dalagsa ang mga pasahero. At live mula sa PTEX, sa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Brian, may mga hindi ba makakabiyahe? Sa kasabaang palad, meron. Sila yung mga kapatid natin na hindi nakabili ng ticket kasi nga fully booked na ang marami sa mga biyahe. At dahil nga siksikan at mainit na naman ngayong Martes Santo, kanya-kanyang dala ng panlaban sa init ang mga biyahero. Mini desk fan na ang dala ni Maricris Rubia habang naghihintay ng biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Para ito sa kanyang 3 buwang sanggol. Uuwi kasi sila ng Naga para sa Semana Santa. Ito lang po yung available na nasa YB charge. Tsaka matagal-tagal din po kasi ang karga nito. Ang pamilya ni Erica matagal nang pinlanong umuwi sa Bicol ngayong Semana Santa. Pero pagdating nila sa PTEX, wala na silang mabiling ticket papuntang Gubat, Sorsogon. Kaya ang bakasyon sana ngayong Holy Week, naudlot pa. So bale, ngayong election na lang siguro po kami makakauwi. Ngayon po kasi medyo nagkakaubusan na sila ng ticket. So magkakating trip na lang po yung iba halos. Sa datos ng PTEX, mahigit 137,000 na pasahero sa terminal ang dumagsa ngayong Martes Santo. Mas marami to kumpara sa halos 135,000 kahapon at inaasahang aabot sa 200,000 ang babiyahe bukas ng Miyerkules Santo, lalo't bukas ang huling araw ng maraming trabaho. Doble yan sa 100,000 na daily average passengers ng terminal. Bukod sa mga biyaheng Bicol, mabilis din daw mas sold out ang mga biyaheng Baguio at Tugigaraw. Mahigit 2,000 karagdagang bus ang inisyuhan ng special permit ng LTFRB para makabiyahe ngayong Holy Week. Wala masyadong delays tayo na experience, so that's why siguro hindi natin nakikita yung masyadong siksikan ng mga pasahero. No? And then yung iba rin naman, pinag-distribute na rin natin yung mga gates.
kahit may dagdag na bus, hindi pa rin nagbabago ang paalala sa mga pasahero. Huwag kayong mag-atubili pa at bumili na agad ng ticket para maganda ang upuan nyo sa loob ng bus. Nauuna kasing maubos yung mga tinatawag na sleeper bus, yung mga mas komportable ang upuan. Sunod na nauubos yung mga regular aircon buses, kaya ang natitira madalas sa mga chance passenger ay yung mga ordinary fare bus. Ito yung mga air continuous na bus kasi nga continuous dapat ang andar ng bus para may air o umiihip ang hangin. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Tinangkang harangin ng mga barko ng China Coast Guard ang mga nagpapatrolyang vessel ng Philippine Coast Guard malapit sa Zambales. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Pasado alas 10:30 kaninang umaga nang mamataan ng crew ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China. Nagpapatrolya noon ang BRP Cabra sa may Capon Grande sa Zambales nang tabihan sila ng Chinese vessel. Sa isang punto'y sinubukan pang harangin ng China Coast Guard ang ating barko bago naglayag palayo. Nagpalipad din ng eroplano ang PCG para manmanan ang isa na namang Chinese research vessel na iligal na umaaligid sa may Itbayat, Batanes. Ilang beses sinubukang radyohan ng Coast Guard ang Chinese vessel pero hindi sumasagot ang mga sakay ng barko. Sa gitna ng mga isyu na yan, kumbinsido ang Philippine Navy na posibleng China nga ang nag-deploy sa ilang underwater drones na na-recover sa ilang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga sinuri ng militar, ang drone na na-recover sa pasukin ni Ilocos Norte noong July 2022 at ang natagpuang drones sa Calayan Island at Initao, Misamis Oriental noong nakaraang taon. Indicators would point with a likelihood of 55 to 80% these were made in China. Ayon sa Navy, maraming pyesa at bahagi ng drones ang gawa ng ilang Chinese tech company. Nakitaan din ng Chinese SIM card ang isa sa mga drone. They have the capability to receive, to process, to store, and to transmit. The last contact that it had was in mainland China. Kabilang daw sa mga kinukuhang datos ng submersible drones ang depth o lalim ng tubig, salinity o antas ng alat, temperatura at ang paglaganap ng tunog sa ilalim ng dagat. Mga datos na pwedeng gamitin sa research, commercial purpose at kahit sa militar. So conducting information gathering of the underwater terrain is an essential step for undersea warfare. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Ikinatuwa ng Armed Forces of the Philippines sa pagkakaroon ng pangalang West Philippine Sea sa Google Maps. Magpapakita raw ito ng pagkilala ng international community sa soberanya ng Pilipinas alinsunod sa arbitral ruling noong 2016. Mahalagang kontribusyon daw ito sa makatotohanang representasyon ng West Philippine Sea at pati na yan sa kamalayan ng publiko. Sa kabilang banda nanindigan ng China na South China Sea ang geographic name na anilay matagal nang ginagamit at kinikilala ng international community, mga bansa at mga organisasyon gaya ng United Nations. Kung sisilipin mo yung Google Maps, may mapapansin po kayong tatlong bagong kataga. Ito mga katagang West Philippine Sea sa kanluran po ng Luzon at sa katibungan lamang ng pinag-aagawan na Scarborough Shoal. Yan din po nakikita nyo sa Google Earth. Mukhang ang Google, kinikilala na rin po ang West Philippine Sea. Siyempre, ang tanong ngayon, meron ba itong kahulugan sa issue ng legitimacy ng pangalang West Philippine Sea? Para lang po dagdag konteksto, dumako tayo sa bandang kanluran pa. Kung matatandaan po ninyo, ang isa sa unang ginawa ni Donald Trump sa kanyang pag-upo sa White House ay paltan ang pangalan ng Gulf of Mexico at gawin pong Gulf of America. Sa Google Maps at Google Earth, ito po ang nakalagay. Gulf of Mexico pa rin, at, pero sa loob ng parenthesis, nakalagay po ang Gulf of America. So, ang Google, isang publicly listed company, nakikibagay din sa kung sino ang kasalukuyang nakaupo, local use. Kung sakali man, maring senyales lamang ito na mas nagiging katanggap-tanggap ang pangalang West Philippine Sea sa ibang tao. Ang Google nga naman ang pinakapopular na search engine sa buong mundo at napakapopular ang mga app na Google Maps at ang Google Earth. Pero ito po, ang Google po ay walang sariling kapangyarihan para baguhin ang pangalan ng isang international body of water. Ang talagang meron pong kapangyarihan para dyan ay ang International Hydrographic Organization o yung IHO na kinabibilangan ng mga member countries na merong mga maritime domains at ang Permanent Commission on Geographical Names at ang UN Group of Experts on Geographical Names. Yun nga lang, hindi po madali ang palit pangalan. Taong 1953, huling naglabas ang grupo ng edisyon na tinatawag na
Limits of Oceans and Seas para pong opisyal na atlas ng international community. At bago mapalitan ang pangalan ng isang dagat halimbawa, kailangan may sang-ayon ng lahat ng bansa na nakapaligid dito. Pero dagdag konteksto lamang po, hindi po ibig sabihin na walang bisa ang pagbansag natin sa ating EEZ na West Philippine Sea sa pamamagitan po ng AO-29 noon pang 2012. Ayon na rin po sa IHO resolution, mahalagang isulong muna sa lokal na level ang isang standardized name bago po ito maging international standard. Kumbaga, unang hakbang ang pagpapangalan natin ng West Philippine Sea na sinigundahan naman po ng Google. Yun nga lang, medyo malayo pa po ang lalakbayin niyan. Pero isa na rin po itong panimula na ramdam ngayon pag sinabihan kang mag-Google ka naman dyan. Dumating na sa Pilipinas ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis missile launcher ng Amerika. Hindi naman idinetali ng AFP kung saan ito dinala sa bansa. Pero gagamitin daw ang naturang missile system sa balikatan exercise ng Amerika at Pilipinas na magsisimula sa susunod na linggo. Kaya ng Nemesis na asintahin mula sa lupa ang mga kalabang barko sa dagat na nasa hanggang 200 kilometro ang layo. If there's another exercise going in the Philippines shortly after Balikatan and that equipment is appropriate and requested for it by the AFP, we would certainly look to participate in that exercise as well, but it is here for exercise purposes. Showbiz tonight na tayo. Sumakses ang 11-minute space flight ng first ever all-female crew sa kalawakan kung saan kabilang ang pop star na si Katy Perry. Ang kwento ng tinaguriang The Six That Got Away sa Frontline report ni MJ Marfori. Fearless at another level of transcendental experience ang naranasan ni American pop star Katy Perry. Isa siya sa 6 na babae na sumakay sa Blue Origin's New Shepard rocket para sa first ever all-female flight space crew. Command engine start. 2, 1, ignition. Liftoff. Kasabay ng pag-take off, naispatan na emosyonal si Oprah Winfrey. Kasama kasi dyan ang kanyang bestie host na si Gayle King. Makalipas ang 3 hanggang 5 minuto, nakarating na sila sa Kármán Line o ang boundary ng Earth at outer space. 2, 3, taking up space! And in space, naranasan nila ang zero gravity. Nakita rin nila ang moon. I will have to tell you, look at the moon. That's amazing. Kasama sa space voyage ang rocket scientist na si Aisha Bao, civil rights activist Amanda Nguyen, film producer Carrie Ann Flynn, at journalist na si Lauren Sanchez, na fiancé rin ng may-ari ng rocket na si Jeff Bezos. For 4 minutes, nilibot ng female crew ang Kármán Line hanggang sa bumalik ulit sa Earth ang kanilang space capsule. Nag-touchdown sa Texas ang 6. Napahalik pa nga si Katy Perry sa lupa. I feel super connected to love. So connected to love. I think this experience has shown me you never know how much love is inside of you, like how much love you have to give, and how loved you are until the day you launch. 11 minutes ang overall flight ng crew. At sila rin ang pang-11 human flight ng New Shepard program sa outer space. Base sa website ng Blue Origin, nasa $150,000 o mahigit 8 million pesos ang deposit para maging space crew. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ni-reveal na ng HBO ang first batch ng cast ng upcoming TV series adaptation ng Harry Potter. Gaganap bilang Hogwarts Headmaster Albus Dumbledore ang 6-time Emmy Award winner na si John Lithgow. Ang British actor na si Papa SCM2 naman ang magbibigay buhay sa seemingly antagonistic teacher na si Severus Snape. Habang si Nick Frost naman ang gaganap bilang ang protective half-giant na si Rubeus Hagrid.
Si Janet McTeer naman ang magpo-portray kay Professor Minerva McGonagall, ang Deputy Headmistress ng Hogwarts. Target na simula ng taping ng series sa summer ng 2025. More showbiz updates when we return. I'll be right back. Susunod, ilang pasahero sa airport at Pantalan umahabol sa biyahe ngayong Martes Santo. Babae ninakawan ng cellphone at binaril ng rider sa Cebu City. Kotse, pinahamak ng sinusundan niyang mapa sa app. At Nick Carter inireklamo ng sexual assault. Magbabalik pang Frontline tonight. Sa video na yan, kita ang paglipad sa ere ng isang kotse sa East Java sa Indonesia. Bumagsak sa kalsada ang sasakyan. Sugatan ng driver at ang pasahero. Base sa investigasyon, sinusundan lang ng driver ang navigational app. Pinadaan siya ng app sa putol na bahagi ng skyway kaya lumipad ang sasakyan. Ninakawan na nga, binaril pa ng isang rider ang babaeng nakasakay sa binuk niyang motorsiklo sa Cebu City. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Visayas correspondent si John Roa. Isa-isang huminto ang mga rider na ito sa intersection na ito sa Cebu City Business Park dahil sa stoplight umaga nitong Lunes. Maya-maya makikitang may hinablot ang nakapulang rider sa katabi ng babae na nakaangkas sa motor ng isang ride-hailing app. Pumalag pa ang babae hanggang sa binaril na siya ng nakapulang rider. Nahulog ang babae nang umandar na ang inangkasan niyang motor. Kumaripas na rin ang takbo ang bumaril na rider. Sa imbestigasyon ng PNP Central Visayas, 3 beses tinamaan ang biktimang si Friends Ordenesa, isa sa ulo at 2 sa katawan. Cellphone ang nahablot sa kanya na nakapulang rider. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Tinutugis pa ang bumaril na rider. Mayroon na rin persons of interest ang mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline. Janarua, News 5 Visayas. Buhos na rin ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport ngayong Martes Santo. Mas maluwag naman daw ang biyahe ng mga papalis ng Manila North Port. Ayon mismo sa mga pasahero. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kalahating araw nang nakaupo at naghihintay ang OFW na si Roxanne sa NAIA Terminal 3. Kadarating niya lang galing Kuwait at biyaheng Davao ngayong gabi para umuwi sa North Cotabato ngayong Semana Santa. Nakita naman daw niya ang pagbabago sa NAIA. Sabi namin na pag finish contract na na kami magbakasyon pero may Ramadan pa kasi kaya pagkatapos ng Ramadan yun saka pa siya nagkuha ng ticket. Okay naman po, malinis naman po. Hindi naman po kami kinagat ng surot. Si Transportation Secretary Vince Dizon nag-inspeksyon na rin sa paliparan para sa inaasahang dagsa ng mga tao. Dinagdagan nila ang immigration officers kaya wala na rin ganong pila sa mga immigration counter. Sa Manila North Port, dagsari ng mga pasahero. Sa kabila niyan, ramdam ng mga pasahero na mas maluwag ang biyahe ngayon kumpara noong nakaraang taon. Isa sa mga pagbabagong pinatupad ay pinadederecho na sa passenger terminal building ang mga pasahero, imbis na paghintayin muna sa concourse area. Sa ganitong paraan, hindi na rin maiinitan ang mga biyahero. Wala masyadong tao, hindi katulad nung last na uwi ko. Sobrang sikip, sobrang init. Ngayon wala pa akong nakikita na sobrang siksikan. Ngayon, makita ko yung maluwag, hindi tulad dati na masikipan ng mga tao. Unahan sila. Ngayon pagka may ticket ka na, paano na lang ka doon, pa-print ka na lang tapos mabilis na makapasok naman. Ayon sa Philippine Ports Authority, inaasahang papalo sa 1.73 million ang dagsa ng mga pasahero sa mga pantalan ngayong Semana Santa. Sumabay na rin kasi ang bakasyon ng mga estudyante, kumpara yan sa 1.67 million noong isang taon. Nagbabala naman ang DOTR sa mga shipping company na iwasan ang overloading. Sana siseryosohin tayo nitong mga bus companies at mga shipping line na seryoso tayo sa sinasabi nating orders natin na walang overloading at aagagaan ang ating mga pasahero sa bus at sa barko. No? So, hindi po tayo nagbibiro dito pag sinasabi nating tayo ay magpapadala ng show cause
tayo yung magsususpinde, hindi po tayo nagbibiro. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong prangkisa ng Meralco. Sa ilalim ng bagong batas, extended ng 25 taon ang prangkisa ng Meralco. Nagpasalamat naman si Meralco Chairman at CEO Manny V. Pangilinan sa pagpirma ng Pangulo sa franchise. Pinasalamatan din niya ang Kongreso. Malaking tulong daw ang renewal ng prangkisa para may sulong lalo ng Meralco ang mga bagong proyekto para tiyakin ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente sa mga tahanan at negosyo. Nangako rin si Pangilinan ng modernisasyon at expansion ng distribution network ng Meralco. Si Meralco Chairman Manny V. Pangilinan ang chairman din ng TV5. Pumalag si Nadine Lustre sa nagsabing wala ng spark ang kanilang relasyon ng boyfriend niyang si Christoph Baryu. Nag-ugat yan sa video ni Nadine na naliligo sa lawa. Wala dyan ang BF ni Nadine. Sa ituloy ng isang netizen, ramdam niya raw na wala ng spark ang dalawa. Dapat daw mag-settle si Nadine sa better man at yung kaya siyang pakasalan. Buwelta tuloy o bumuelta ang aktres. Itigil na ng netizen ang panja-judge sa simpleng video clip. 2022 ng isang publiko ni Nadine at Christoph ang kanilang relationship. Susunod, babaeng bumibili lang ng turon sa Makati, patay ng araruhin ng SUV. Dalawang nakatakas na preso at kasabot nilang jail guard sa Bulacan, arestado. At ang ilang naiibang tradisyon sa Maynila ngayong Semana Santa. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Tumaob ang inihinalang Chinese vessel na yan sa gitna ng dredging operation sa dagat na sakop ng Rizal, Occidental Mindoro. To the rescue naman dyan ang mga mangingisda. Pero isang namatay habang 3 ang dinala sa ospital. Pawang mga Chinese sa mga tripulanteng sakay ng barko. Tila nagkaroon din daw ng oil spill sa paligid ng barko. Patuloy ang iniimbestigahan. Sa pool sa CCTV ang pang-aararo ng SUV sa isang babae sa Makati City. Nagkamali raw ng tinapakan na pedal ang nagmaneho ng sasakyan. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada sa Frontline Report ni Gary De Leon. Sa kuwang ito ng CCTV, makikita ang pag-alis ng nakaparadang SUV sa P. Burgos Street, Barangay Guadalupe Nuevo, Makati City. Bigla itong marurot patungo sa Magsaysay Street. Tiyempo namang tumatawid ng isang babae. Hindi niya naiwasan ng SUV at tuluyan siyang nasagasaan. Tumama pa ang babae sa hood ng SUV at natangay habang dire-diretso ito sa pag-andar. Isa pang babaeng naglalakad ang nahagip din ng sasakyan. Tumilapon ang babae sa lakas ng impact. Kalaunan bumangga ang SUV sa bakal na bakod ng isang mall. Bukod sa 2 babae, may 2 pang nasagasaan ng SUV kabilang isang rider. Bigla namang napasugod na lalaki may-ari ng SUV para ilabas ang 2 pasahero ng sasakyan. Dead on arrival sa ospital, ang unang babaeng nabangga na bumili lang ng turon. Sugatan naman ang 4 pang nasagasaan. Base sa investigasyon, minaneho ng isang security guard ng SUV dahil nakaharang ito sa daan. Iaatras sana ang sasakyan pero maling pedal ang natapakan ng CQ. Kaya nagdire-diretso ito hanggang nang araro ng mga tao. Maharap sa patong-patong na reklamo ang gwardya. Wasak ang harapan ng pampaserong bus na ito matapos bumangga sa kasabay nitong truck sa southbound lane ng North Luzon Expressway sa Valenzuela City kagabi. Base sa investigasyon, patuloy ang takbo ng bus. Bago bumangga sa truck, nauna itong bumangga sa closed van. 13 sugatan, kabilang isang lola na nagkapasa sa mata. Sugatan din ang konduktor ng bus. Galing sa Angat, Bulacan, papuntang monumento ang pampaserong bus. Habang ang dump truck naman, galing ng Porac at maghahatid ng buhangin sa Taguig. Nakipag-ugnayan na ang kumpanyang may-ari ng bus sa mga pasahero at nangakong sasagutin ang gastusin sa pagpapagamot sa mga sugatan. Walang nagsampan ng reklamo laban sa bus driver. Sa kabila nito, sinuspindi ng LTFRB ang kumpanyang nagmamay-ari na nadisgrasyang bus. Padadalan na rin ng show cause order ang driver at bus company para magpaliwanag kaugnay sa aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Balik selda ang 2 pumugang preso sa Malolos, Bulacan matapos maaresto kasama ang kanilang 2 kasabwat.
Ang isa po riyan ay isang jail guard. Ayon sa PNP CIDG, mga presong kabalyero sa mga presong may special treatment, ang dalawang tumakas na sina alias Abdua at si Mario. Pinapayagan raw silang lumabas-masok sa Bulacan Provincial Jail kahit walang court order at gamit pang iba't ibang sasakyan. Dinulungan daw silang makalabas ng nahuling jail guard at ng asawa ni alias Abdua. Natunto ng 4 sa layong 5 kilometro mula sa Provincial Jail. Na-recover ang sinakyan nilang pickup truck at 2 baril. Napagalamang dating SWAT si Abdua na nasibak dahil sa kasong murder noong taong 2019. Nagnegatibo sa paraffin test ang 7 pulis na persons of interest sa pamamaril sa mayoral candidate na si Kerwin Espinosa sa Albuera, Leyte. Indikasyon ng resulta ng test na maaring hindi nagpaputok ng baril ang 7 pulis na mga taga-Ormoc City. Pero pagilino ng PNP, hindi pa absuelto ang 7 habang patuloy pa rin ang investigasyon sa nangyaring pamaril. Sinampahan sila ng reklamong illegal possession of firearms matapos mahulihan ng iba't ibang baril na walang lisensya. Huwebes ng barilin si Espinosa habang nangangampanya. Nasugatan din sa insidente ang kapatid niya at isang minor de edad. Inireklamo naman ng multiple sexual assault si Backstreet Boys member Nick Carter. Ayon sa babaeng biktima, paulit-ulit siyang inabuso ni Nick noong 2004 at 2005. 19 years old pa lang daw noon ang biktima. Nahawaan pa raw siya ng singer ng sexually transmitted disease. Pinigilan pa raw siyang magsalta ni Nick at sinabing wala din namang maniniwala. Itinanggi naman ni Nick ang alegasyon. Ito na ang ika-4 na alegasyon ng sexual assault laban sa singer. Abangan, daan-daang nakipillow fight sa Canada, nahil daw ang kanilang inner child. At BTS Jin maglalabas ng bagong solo album. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Good news sa mga Aroha. May reunion concert ang K-pop group na Astro kasama ang former member na si Rocky. Inanunsyo yan ng agency nila na Fantajo with a concert poster. Tampok sa poster ang 6 members including Rocky, MJ, Jinjin, Sanha, ang aktor na si Cha Eun-woo at ang pumanaw na si Moon Bin. Tatawagin ang show na The Fourth Asteroid Stargraphy. Kung kailan ang concert, yan ang aabangan natin with Aroha. Ito pang dapat nating abangan. Magka-comeback ulit si BTS Jin. Para yan sa kanyang second solo album na Echo. Scheduled for release yan sa May 16 ayon sa Weverse post ng Big Hit Entertainment. With 7 tracks ang album na tungkol sa life experiences at emotions ni Jin from his charming perspective. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Tuesday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampag-good night, mga child at heart ang tampok natin ngayong gabi. Daan-daang Canadians kasi sa Toronto ang tila bumalik sa pagkabata nang sumali sa Pillow Fight Festival. Hampasan kung hampasan ng mga kalahok ng kanilang mga unan. Ayan na nga po. May ilan pang nakakostume para mas enjoy ang event. Wala namang pikon at nagkasakitan. Pang-4 na taon na pala ito ng Pillow Fight Festival dyan sa Toronto. Paraan din daw ito para manumbalik ang kanilang childhood memories at ilabas ang kanilang mga inner child. Bali ng mga Canadian, no? Bakit? Para maglabas ng inner child memories. Para maglabas ng stress, hampasan ng unan. Eh tayo ba? Rambol. Subukan, ganyan. Oo naman. Diba? Kasi kung iba yan, lalagyan ng buhangan yun. Grabe, sakit. Grabe ka, naisip ko na naman yung kasamaan sa kapwa mo. Hindi. Talaga. So parang may gusto kang ilabas, no? Wala naman. Wala naman. Ganun ba yung bata ka? Parang ikaw yun Pag lumalapit ka, naisip mo yung buhangin. Ako na naman.
Ayoko lang. Joke lang, gabi ko naman. Baka maiyak ulit. Uy, Wala pa rin kaming tissue. Huwag kang ganyan. Bukas na. natatarap Maganda ako sa kami. ganyan. Yan po ang 45 minuto pag-iman sa Palagang Headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Adling Gao. Magandang gabi.